magiging sarakli. Hanggang 3 milyong pisong halaga ng umano'y expired na produkto ang kinumpiska ng NBI sa Taytay, Rizal. Ayon sa NBI, pinapalitan umano ang nakatatak na expiration date sa mga biskwit, chichirya at iba pang pagkain para maibenta ng bagsak presyo. Saksi, si John Consulta. Yan, bibilang na ng pera. Bilang na ng pera. Tara. Agad sumalakay ang mga ahente ng NBI Laguna at NBI Rizal sa target na tindahan sa Taytay, Rizal. Sa NBI kami ha, NBI. Wala mo nang aalis ha, wala mo nang aalis. Hindi na nakapalag ang mismo may-ari ng tindahan. Ikinasa ang operasyon laban sa tindahan na lantaran umanong nagbebenta ng mga expired na consumer product. Sa bisa ng search warrant, pinasok din ng operatiba ang warehouse. Doon tumambad sa mga otoridad ang mga kahon ng biskwit, chichirya at iba pang pagkain na mga expired na umano lahat. 2 truck ang kailangan ng NBI para mahakot ang mga expired na consumer products. Ang halaga ng mga kontrabando nasa 2 hanggang 3 milyong piso. Ang mga produktong ito yung mga tinatawag na return to vendor. Pinulaut na ito sa mga malalaking grocery store dahil expired na or malapit na mag-expire. Ayon sa NBI, nagreklamo sa kanila ang isang kumpanya na ipinupuslit daw ang kanilang mga produkto na dapat ay for disposal na. Ang diskarte raw ng may-ari para magmukhang hindi expired ang mga produkto. Buburahin nila yung expiration date at papalitan nila ng bagong expiration date. Gamit ng mga dinidikitan nilang sticker o kaya nag-i-stamp sila ng bagong expiration date. Bagsak presyong ibinibenta ang mga expired product sa maliliit na tindahan sa Cavite, Rizal at Laguna. Malaking epekto nito sa kalusugan ng mga consumer, lalo yung mga bata na mga hihilig kumain nito. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng inarestong may-ari. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Inaasahang magpapasya ang Department of Justice sa loob ng 60 araw kung sapat ang ebidensya para magsampa ng kaso sa korte laban sa mga respondent kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Patong-patong na reklamo gaya ng multiple counts of murder, kidnapping at serious illegal detention ang isinampa laban sa 62 respondents kaugnay sa pagkawala ng mahigit 30 sabongero. At sa loob ng 60 araw, dedesisyon na ang mga ito ng Department of Justice o DOJ. The panel declared that the preliminary investigation is already submitted for resolution. That is after the complainant manifested that they are not filing a reply to the counter affidavits of the respondents. Pag-aaralan ng DOJ kung sapat ang lahat ng ebidensyang isinumite sa kanila para magsampa ng kaso sa korte. Kampante naman daw mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Ang laki po ng pag-asa namin na makakamit na namin yung sa pagdating po sa resolution. Sana po pumubor sa amin, magkaroon na po ng warrant. Nag-usap-usap na po kami mga na this time, meron na kaming witness na talagang walang magpapareglot. Kabilang sa mga respondent ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Umaasa siyang magiging testigo sa mga kaso kapag naisampa na ito sa korte. Mag-aantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro makakamit na ang hustisya ng mga pamilya na nawawalan. Wala naman sa preliminary investigation kanina ang negosyanteng si Atong Ang na itinurong mastermind. Pero naroon ang kanyang abogado na umaasang pagbibigyan ng kanilang hiling na ibalik ang reklamo sa PNP-CIDG para raw maimbestigahang muli. We are hopeful that the case will be rebundled back to CIDG for investigation in view of the fact that the evidences submitted do not have enough credibility enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case. Iaapila naman ng kampo ni Atong ang pagbasura ng Mandaluyong Prosecutor's Office sa mga reklamong attempted robbery with intimidation of person, grave coercion, grave threats at slander na isinampa ng negosyante laban kay Patidongan at isa pang respondent na si Alan Bantiles. Base sa resolusyon ng Mandaluyong Prosecutor's Office, walang sapat na ebidensya para isakdal ang dalawa. Tuloy naman ang investigasyon ng DOJ
pagbibigay sa mga buto na nakuha sa Taal Lake. Ayon kay Patidongan, doon umano itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sabungero. Kung magmamatch ito sa DNA ng mga kaanak ng biktima, makadaragdag daw ito sa kanilang ebidensya. Total number of bones recovered and submitted for examination is at the number 981. Okay? This includes 3 sets of human remains from the cemetery consisting of 264 bones. If the assessment by the panel of prosecutors is that there is sufficient evidence to proceed to trial, given what we have on hand, there will be no need to look into the DNA evidence or to wait for the results of the DNA examination. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang reklamong plunder na inihain ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at 2 kaanak ng senador. Kaugnay po yan sa halos 7 bilyong pisong halaga ng mga proyekto na nakuha ng mga go. Saksi si Salima Refran. Kahong-kahong dokumento ang bitbit ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Office of the Ombudsman. Para yan sa reklamong plunder laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, pati laban sa ama at kapatid ng senador. Kaugnay ito sa halos 7 bilyong pisong infrastructure projects na napunta umano sa CLTG Builders at Alfrego Builders ng mga go. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. While you were in power, covered nila yon. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-impluensyahan ito. Alegasyon ni Trillanes, nasa 200 proyekto umano ang nakuha ng mga kaanak ni Go mula na maging mayor si Duterte noong 2008 hanggang sa maging presidente ito. Karamihan ay nasa Davao Region at Davao City. May flood control, merong mga road widening, kahit na kompleto o nagawa yung proyekto. Pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nag-benepisyo. Ang nakalagay sa ating batas, up to 4th degree of consanguinity and affinity. Pero ito, 1st degree ito, tatay ito at kapatid. Git ni Trillanes, undercapitalized o kulang sa pampuhunan ng CLTG at Alfrego Builders, kaya nakipag-joint venture o nakisosyo sa mga kontratisang may AAA licenses tulad ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. 816 million pesos umano ang halaga ng mga proyektong napunta sa joint venture ng mga Go at ng mga Diskaya. Pinabulaanan ni Senador Go ang mga alegasyon. Lahat naman tayo may negosyo, yung mga pamilya natin. Lahat ng pamilya may negosyo. But hindi po ako nakikialam dyan. Nakialam ba ako? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. Binigyan ko ba ng pabor ang aking pamilya? Hindi. Ayon kay Go, haharapin niya ang reklamo at handa rin kasuhan ang sariling kadugo kung nagkamali sila. Meron naman pong COA na pwede naman pong tumingin kung meron bang pagkukulang o meron bang irregularities dito sa mga proyektong ito. Kasuhan niyo po. Kaya sabi ko nga, ako pa mismo, willing po akong kasuhan kahit kapamilya ko, kahit sino pa yan. Ang reklamong ito, una nang naihain noon sa Department of Justice, pero agad raw pinadala sa Office of the Ombudsman ng Prosecutor General noon na si Benedicto Malcontento. Panahong Justice Secretary pa si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Itong kasong ito ay pag-aaralan pa. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to nung panahon na yon. 1 taon na yun eh. Dadaan niya sa evaluation, fact-finding, at preliminary investigation. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, maaaring makatulong ang reklamong ito sa investigasyon nila ng DPWH sa CLTG at sa mga Diskaya. Binibigyan kami niyan ng hudyat kung saan kami dapat tumingin. Kasi nga, interesado kami dyan, pero kung nandyan ang dokumento at meron na siyang mga project number, mga identifying marks, mas madali namin mahahanap yan sa DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. 6 masugatan sa karambola ng 8 sasakyan sa Nabas, Aklan. Makikita sa video ang paglipat ng van sa kabilang linya, saka ito bumangga sa isa pang sasakyan. At isang truck naman
ang bumangga sa likuran ng isa pang van. Ang van sumalpok sa mga kasalubong na sasakyan. At sa lakas ng impact, tumagilid ang truck na may kargang 300 sako ng asukal. Damay rin sa disgrasya ang 2 nakaparadang motorsiklo. At base sa investigasyon ng pulisya, nawalan umano ng preno ang truck sa palusong na bahagi ng kalsada. Nasa kustudiya na ng Nabas Police ang truck driver. Nadagdagan ang mga mambabatas na voluntaryong naglabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Saksi, si Ian Cruz. Transparency is the name of the game. Pinadali ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagkuha ng access sa mga hawak nilang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. Nasa kanilang tanggapan ng SALN ng Presidente at Vice-Presidente, pati mga opisyal ng lokal na pamahalaan at constitutional agencies. As the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose SALN is requested. Kasunod niyan, may mga kusa ng nagsapubliko ng kani-kanilang SALN. Base sa inilabas online ni Senador Risa Ontiveros, halos 19 million pesos ang deklarado niyang net worth noong 2024. Halos 20 million pesos ang idineklara niyang assets o ari-arian at halos 900,000 pesos naman ang idineklara niyang liabilities, partikular ang car loan. Sa inilabas namang datos si Senador Ping Lacson, halos 245 million pesos ang kanyang net worth nang magbalik siya sa Senado nitong June 30, 2025. Mas mataas ito sa halos 59 million pesos na huli niyang idineklarang net worth noong June 30, 2022. Paliwanag ni Lacson, nang matapos ang kanyang termino noong 2022, pumasok siya at 2 business partner sa lehitimong real estate at trading business. Kaya sumipa ang kanyang net worth. Magbibigay raw siya ng karagdagang detalye kaugnay ng kanyang 2025 SALN. Sabi naman ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, dati na siya naglalabas ng SALN sa mga nagre-request na media. Kaya handa rin siyang gawin ito ngayon. Just to support yung mga kasamahan natin. Bukas rin ako na sa publiko yung SALN natin. Kailan sir balak pag ready na siya, ready na siya. Wala rin daw problema kay Senador JV Ejercito ang paglalabas ng SALN. Nagsabi na rin ako na I will allow my SALN to be made public. Marami na sa amin actually. Inaano lang yung parameters kasi yung mga address, number, security. Siguro may mga ano lang, yung mga for issues of security, yun yung mga i-reload lang. Dati na rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hihingin niya ang permiso ng mga senador para buksan ang access sa kanilang mga SALN. Ipinost din online ng mga miyembro ng Makabayan Bloc ang kanilang mga SALN. Halos 11 million pesos ang net worth ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, habang 280,000 pesos ang net worth ni Kabataan Party List Representative Rene Co. At mahigit 1 million pesos ang net worth ni Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago. Hamon nila sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at iba pang elected at appointed government officials. Isa publiko na rin ang kanilang mga SALN. Nagsapubliko rin ang kanilang mga SALN ang Akbayan Party List Representatives. Si Representative Shell Jokno, nasa mahigit 13 million pesos ang net worth, habang 1 milyong piso kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Mahigit 15 million pesos ang net worth ni Dinagat Representative Kakabag-Aw. Batay naman sa SALN na inilabas ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, meron siyang mahigit 2 million pesos sa net worth as of July 2025. Batay naman sa ipinost niyang SALN online, mahigit 5 million pesos ang net worth ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Hindi pa kasama rito ang hindi pa naisasalin na minanang assets mula sa yumaong ama na si dating Congressman P.D. Barzaga, mga sasakyan, ari-arian sa Dasmariñas at cash na tinatayang nasa 35 million pesos. Sa panayam ng Balitang Hali kanina, sinabi ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing na hinihintay nila ang direksyon ng liderato ng Kamara
kaugnay sa paglalabas ng SALN. Alam ko po, nung nakaraang linggo o earlier this week po, naglabas na po ng pahayag ang aming speaker, si Speaker Bogie D, na gagawa po siya, paglalatag po ng panibagong guidelines ang House of Representatives patungkol po sa SALN. So, hihintayin po natin yon at magko-comply po tayo doon po sa direksyon at panibagong guidelines ng House of Representatives. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.